Los Angeles Lakers interesado sa isang available na center. Ngunit bago yan, pag-usapan muna natin itong si Austin Reaves, na sa mga nakaraang season ay kilala bilang isang second o third option sa offense ng Lakers, ay patuloy na nagpapakita ng kanyang best ngayong season bilang pangunahing point guard ng team. Noong mga unang laro sa ilalim ni Coach Darvin Ham, may mga pagkakataong inilalagay siya sa bench. Ngunit ngayon, malinaw na ang kanyang potensyal ay pang all-star na. Patunay dito ang kanyang career high na 38 puntos ng walang turnovers sa isang kamakailang laro. Simula nang bumaba ang playing time ni D'Angelo Russell, mas nakita ang tunay na kakayahan ni Reaves. Sa huling 9 na laro niya, he is averaging 20.4 points and 9.6 assists per game. Mga numerong maituturing na elite. Ang maganda pa rito, nakakaapekto ito ng positibo sa laro ni LeBron James na ngayon ay mas nakakapaglaro ng off the ball. Ito ay nagpapakita ng magandang chemistry sa offense ng Lakers. Dapat din bigyan ng papuri si Coach JJ Redick sa pagbibigay ng tiwala kay Austin Reaves. His contract is $12.9 million per year. Ay maituturing na sulit para sa kanyang naiaambag ngayong season. On the other side, hindi pa rin malinaw kung anong bersyon ng Anthony Davis ang makikita bawat laro. May mga laban kung saan siya ay naglalaro sa MVP level, ngunit may mga pagkakataon ding tila nawawala siya sa eksena at hindi masyadong agresibo sa offense. Bagamat consistent ang kanyang impact sa depensa, kailangang mas maging agresibo si Davis at mag-average ng hindi magbilosa. 25 puntos bawat laro upang mas lumakas ang Lakers laban sa mga top teams sa Western Conference. Sa iba pang balita, may mga ulat na ginawa ng open sa trade market ng Dallas Mavericks ang kanilang center na si Daniel Gafford matapos ang kanilang kamakailang pagkatalo. Isa sa mga team na binanggit na posibleng makakuha sa kanya ay ang Los Angeles Lakers, na kasalukuyang nangangailangan ng mas maaasahang big man upang suportahan si Anthony Davis. Ayon sa isang analyst, maaaring i-trade ng Lakers sina Gabe Vincent, Cam Reddish at isang future first round pick para makuha si Gafford. Dahil 11 points, 6 rebounds, 1.2 assists at 1.5 blocks per game ni Gafford, kasama ang kanyang 70% shooting efficiency, ay nagpapakita na isa siyang athletic at defensive-minded na player. Kung sakaling matuloy ang trade, magbibigay ito sa Lakers ng tinatawag na Twin Towers sa frontline na maaaring magbigay ng mas matibay na depensa at mas malakas na presensya sa ilalim ng ring. Ang trade na ito ay maaaring maging game changer para sa Lakers, lalo na't nasa matindi silang kompetisyon sa Western Conference. Abangan natin ang magiging desisyon ng management sa mga darating na araw. Ano sa tingin ninyo? Babagay ba si Gafford sa Lakers? Doncic, here's